So meron ng 4.5 million na euro plus 1.5 na yun, nakaka-approve lang, 4 plus 5, that's 6 million euro para sa inyo, mga kapalaga. Naka-specify actually. So mga kababayan, naka-specify, naka-designate na mapupunta sa inyo sa Bicol region, sa Calabarzon. Ngayon dapat ipinapakita ito, mga kababayan, ng gobyerno natin, kung ito ba ibinigay sa LGU, paano ba ito ibinigay ang pera? Binigay ba sa inyo yung donation coming from the international? Ano nilagay ni Martin Bangag, Tambaluslos? Yung rubber boat, kakakapost lang, nakita ko. Nilagyan niya ng sticker, silang dalawang hudas ni Saldico sa Ako Bicol. Kasi napag-alaman ko, mga kababayan, I don't know kung may nagbalita na nitong mga vlogger na ito, mga kababayan. Okay, so galing ito sa ating kaibigan sa Malacanang Press Corps. Okay, mag-ingat kayo dyan, mga palangga, yung mga nagbibigay ng information sa akin, baka magurgur kayo ng mga jejimon. Okay, ang sabi talaga dito ay, ayan, palangga Maharlika, ayun, sabi ganun, bagsak ng galit na galit si Liza Tanas, ayan. At ang mga ahas dito sa palasyo, bagsak ng 7% ang trust rating ni Bangag. Imagine from 52 naging 45. Ang laki niyan, sabi gano'n, in real numbers, nasa 7 million plus yan. Nasa 7M yan, plus 55, sabi niya. Ibig sabihin, wala na 62 million ang wala ng tiwala kay Bangag. Alright? At sabi po ng kanilang advisor dito na si Mr. Mori, okay? Ito yung inulat natin dati sa inyo na may mga foreign, may mga foreigner, okay, na ibang lahi na nag-advise kay Bangag in terms of yung kanyang performance sa pagiging Bangag. Ang sabi dito na, tigilan na muna ang mag-ama. Okay? So, pinatitigilan daw muna. Sabi daw nitong Mr. Mori, tantanan niyo muna ang si Pangulong Duterte at si Inday Sara kasi the more na tinitira ninyo, the more na babagsak ang rating ni Bangag at mawawala ng tiwala ang taong bayan. Which is true. Diba? Which is true. Nakikita ninyo kung paano mag-backfire. Diba? Kung paano bumalik ang nagliliyab na apoy laban sa mga Bangag. Okay? So now, mga kababayan, while waiting, na i-forward sa akin yung information na ang European Union ay nag-donate, ng karagdagang 1.5 million euro dito sa kalamidad na naganap sa Bagyong Christine. Okay? So mga kababayan, 1.5 million ang ibinigay na naman ng bansang European Union. Okay? So ngayon, nakita ba ninyo na ibinigay? And even before, I think that was I think from Bilyonaryo. All right? Ang sabi dito, the European Union nag-approve ng 1.5 million euro in humanitarian aid to assist those severely impacted by the typhoon, Tropical Storm Christine in the Philippines. These fundings aim to enhance relief efforts particularly for displaced individuals in the Bicol and Calabarzon region, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ito karagdagan, and aside from that, 1.5 million before the calamity, may binigay pa na, I think how much is the total here? Okay, sabi dito, this latest aid package is in addition to the 4.5 million euro already designated to the Philippines this year. So karagdagan, so meron ng 4.5 million na euro plus 1.5 na yun, nakaka-approve lang, 4 plus 5, that's 6 million euro para sa inyo, mga kapalaga. Naka-specify actually. So mga kababayan, naka-specify, naka-designate na mapupunta sa inyo sa Bicol region, sa Calabarzon, o sa mga biktima. So ngayon, hindi natin nakikita ang mga binibigay sa inyo, mga palangga. Kayo mga palangga ko,
na biktima ng bagyo, ang binibigay sa inyo, mga galing sa DSWD. Dapat enough ang additional 1.5 million euro and 4.5 na binigay na ahead of this calamity na mabigyan kayo sa inyong rehabilitation, pagbili ng plywood, pagpatayo ng mga bahay ninyo, di ba? Dapat ito ipinapakita sa taong bayan. Kung paano, kumbaga, ina-account. Dapat magiging transparent. Sinong partners dito, di ba? Dapat nandiyan yung Red Cross o kung yung mga ano pang organization na kung saan mag-i-ensure na itong pera ng European Union na binibigay para sa inyo, Bicolandia, listen kayo mga Oragon, 'di ba, mga palangga. So binigyan kayo, hindi lang ng ito talagang malinaw na nakalagay na naaprobahan yung 1.5 million euro, din mayroong po 4.5. Ngayon dapat ipinapakita ito, mga kababayan, ng gobyerno natin, kung ito ba ibinigay sa LGU, paano ba ito ibinigay ang pera? Sinako-sako ba ito? Binax-box ba ito? By sobre ba ito? Bakit hindi pinapakita sa inyo na kayo ay binigyan na nagbigay pala ang European Union? Baka mamaya ipadaan lang ito kay Lisa Tanas sa kanyang Love for All, nakakadyutahan niyang Love for All, di ba? Kunyari, idadaan nila sa organization na yon, pero yung pera ibubulsa nila. Kasi anong ipapakita nila sa inyo? Isang timba, bibigyan kayo ng timba, tapos may sabon, o isang timba, tapos merong tinapay lang, kape, asukal, sardinas. Yun lang ba? Enough. Yung 4.5 plus 6 million euro, we're talking about European Union. Wala pa yung aid namin. Di ba? Na hindi natin nakikita. Ilang linggo na natin pinag-uusapan dito. Wala tayong makita na box na nakalagay. Tingnan natin kung nag-work. Ma'am, direct nyo kay attorney. Ayaw pumasok. Okay, wait lang, mga palangga. Ito, sorry. So, mga kababayan, hindi natin nakikita, hindi sila transparent, at hindi talaga, kahit man lang ibalita o pictures, o itong binigay sa inyo. Kasi kung ako yan, o binigyan niyo ako ng ganitong 1.5 million, okay, sasabihin ko, ako yung pinuno ninyo, o kayo mga palangga, o binigyan niyo ako, kunya nakalikom ako ng 1.5 million. O, atasan ko si Cathy Binag. Bukas, si Cathy nandyan sa Bicol. Dahil, we're partners pagdating sa... Thank you nga pala sa mga nagtulong, mga palangga. We will update you later. So, ayan si Cathy, may bit-bit yan. Binigyan ko yan ng 1.5 million. O, ilang barangay yan? Ilang barangay, ilang tao, 50 mil kayo. Kasi hindi ko naman pera yan eh. Intended yan for you. Binigay yan ng EU, tig 50,000 yung mga lahat na napinsala. Ano binigay sa inyo? Sige nga, mga taga Bicol, mga palangga ko. Ano binigay sa inyo ng gobyernong ito? I mean, binigay ba sa inyo yung donation coming from the international? Ano nilagay ni Martin Bangag, Tambaluslos? Yung rubber boat, kakakapost lang, nakita ko. Nilagyan niya ng sticker, silang dalawang hudas, ni Saldico sa Ako Bicol. Okay? Nilagyan nila ng sticker na akala mo sa kanila yung rubber boat na yan. Pera ba nila yan? Nakita nyo naman siguro sa social media. Nilagyan nila ng mga stickers nila. Magkano yung stickers na yon? Para idikit yung mga logo nila doon o mga pagmumukha ng mga walang yan. Like yung bigas, nilalagyan pa ang pangalan ng Romualdez, kung ano mga kaputahan. But anyway, I am appealing to you, mga na biktima ng kalamidad, and now Batanes, ngayon biktima kayo dyan ng Leon. But anyway, ang dami-daming pondo. Hindi lang sa ating pera ng bayan, which is yung flood control, bilyones yan, at Attorney Glenn Chong will explain more later. Mga palangga, singilin nyo to, maghanap kayo sa inyo mga LGU. Okay, nag-update lang siya. Maghanap kayo sa inyo mga local government saan nila dinala itong mga donation. Unahin nyo na yung donation ng Amerika. Ang current lang, I don't know, nagbigay ba kami ng pera recently? I don't know, hindi ko na-research. But anyway, September 24, last month, nagbigay kami sa inyo ng 10,000 donation
kasama na yung mga martilyo, pako, flashlight, yung mga basic needs ninyo. Nagbigay kami dyan. Taxpayers' money yan. So lahat kami, pamilya ko, pamilya nyo, mga Filipino-Americans, meron kayong contribution na binigay through Ambassador ng Amerika noong September 24 para sa 10,000 individuals na biktima ng kalamidad. Pero wala kayong nakita. Dapat mayroong clear documentation na kung saan at itong mga binigay ng EU at iba pang mga international, iba pang mga bansa ay ma-account. Kaya dahil dyan, tawagin na natin yung ating kaibigang accountant